Sabi niya, oh my God, your ass is so perfect. Sa atin nga, sa generations ngayon, parang na-instill kasi yung grind culture na yun yung norm. Ano yung definition mo ng yaman? Yun nga. Diba? Siguro kapag may 50 million na. Kasi, Dapat lang ma-realize din na rest is also productive. So, balance pa din. what's up guys? Welcome to Monday na naman podcast. Where we talk about career, relationships, adulting stuff, and everything in between. We are your host. I'm Tiara. Ang puka ng LU ay Miro. Ang boy pantog ng Tondo. I'm Aldrin. ang boy next door ng Etivax and I'm Von. Ang gym boy ng QC. Okay, alright. So before we touch yung topic natin for today, quick recap lang nung last episode. If hindi nyo pa napanood, guys, we talk about political circus. So dahil sa dami ng mga recent events nung August, we talk about it. And if hindi nyo pa napapanood, watch it. And malalaman nyo na nag-convert na din kami. Convert to the dark side. Joke lang, guys. Pero By the time na ma-air tong episode na to, may improvements na dun sa mga issues na napag-usapan. Yeah. Kaya ako kaanib na tayo. at may improvement na rin dun sa changes na. Hindi, joke Ay, lang. studio namin maganda. Joke lang. Joke lang. Nagpalat na lang. Mas maganda na kasi Mas maganda na. Libre. Libre. At dahil dyan, Tiara, ano nga ba ang ating Joke. episode? Bago tayo sa topic, grabe naman kayo. May guest tayo dito. Or kung napapansin nyo, Si Mira hindi. Ay, sorry, Iba sorry, yung sorry, viewpoint niya sorry. dito eh. wala din niya nakikita eh. Si Tiara lang ang focus niya eh. Pero ayun, kung napapansin nyo sa couch, meron tayong special guest. Yeah. Si Miss Ano nga sa'yo? Beatrice Dianes. So, si Bea, siya ang partner ni Jen, ni director. So, matagal na namin ding friend si Bea. Parang years, meron na bang, basta matagal na anyway. Matagal na namin siyang kaibigan sa fitness scene. But, bukod doon, bagong binyag kasi siyang alipin ng salapi. So, bagong pasok siya. Well, nag-work na rin naman na siya before, pero bagong full-time worker na siya ngayon. Worker. Worker, employee. Blue-collar worker. So, pero sige, baka hindi ko nabigyan ng justice yung introduction kay Bea. Siguro we'll let her introduce herself or tell us something more about herself. Diba? Wow, Job interview. Ano hobbies mo? Job interview. Joke. Sige. Nag-graduate lang ako last July 28 from UP. And then, Skola. nag-work na ako right after. Work never stops. Anong work mo ngayon, Bea? Ngayon, I'm in marketing for a beauty brand in the Philippines. Kung di nyo natatanong pala, since nabanggit ni Bea na graduate siya sa UP lang naman, graduate din siya ng magna cum laude sa UP lang din. Suma pala, suma. Suma cum laude pala. Ulitin. Ulitin natin. Kasi, ano ba yan, Bon? Prep day. Ulit. Ayun, nabanggit ni Bea na, di ba, sa UP lang naman siya graduate. Pero Scholar. graduate siya na summa cum laude lang naman. Kaya, walang nakaka-achieve dun sa amin. Kasi mayroong isang, Grabe ka naman. may isang magna cum laude tsaka cum laude dito, di ba? Oh. Kayong dalawa, cum Kaso laude walang pa rin, di ba? balance. Ano, ka ba, Tiara? Cum laude. Parang gulat naman si Aldrin. Parang hindi naniniwala. Sa grupo nila, lahat sila. Ulol. At si Julia, Honorable mention. with honors ba? With O cum honors. laude rin? Basta hindi ko na maalala eh. Yabang. Kung di kita pinakopya, di ka naging magna cum laude. Ayan. At dahil dyan, Sige, Tiara. congratulations po, madam. May Congratulations picture ka ba sa'yo. with the sunflower? Pwede na sunflowers. Di ba yun? Kapag UP, pipicture siya sa... Parang totoo. Ayan, Pero, Oh. paki-explain bakit tuwing graduation season lang sila lumalabas. doon lang tinatanim eh. Parang yun talaga yung blooming season. Ah, talaga? Tapos kaya naging like flower ng graduation. Akala ko nilalagay lang yun dun. Bilang Gagi, tanga. legit na tinatanim nila yun. Oo nga, hindi ibig ko sabihin tatanim nila pag may graduation na. Parang yun. sinasakto. Parang Yun yung inas ko. Akala Kasi ko. kapag tumatakbo ka naman, wala. Di ba? Uy, asa yung sunflower? Ano naman? Nilunod na. Parang pera.
Yun nga yung tatanong ko. Ayun. So, parang apparently, parang tinatanim siya for the graduation. Buti pa sa atin yung baha consistent. Oo. Walang di tinatanim. Kusang nag-grow. Joke. Sige, ang dami na nating hanas. Bago pa yung topic. Dahil dyan, ano nga bang topic with our Okay. guest? Pero wait, before done, gusto ko lang, interested lang rin ako malaman yung fitness era mo. Until mo pa naman. Until mo. Yan, okay. di nanonood. Hindi kasi ako nakikinig sa kwento ni Jen. Si Bea, siya, parang athlete din sa bodybuilding. Pero, di ka pa nag-compete, no? Ever. Okay. Pero, running. Pero, malakas yan, grabe. Nakita ko. Kung nakasabay mo mag-gym. Mahihiya si Tapos, meron kaming, Sabi natin siya sa gym. meron kaming shoot yata na pinuntahan. San ba yun? Ano yun? Atlin? Hindi. Sa Wong Place. Tapos, binati ni Ni Ida. Ida. Oo. Tinawag ni Ida na yung puwet ni Bea daw, yung pinakamagandang puwet na nakita niya. Totoo. No shit. Grabe naman yun. Nakita niyo na ba yung akin? May makita dito yan. Sabi niya, oh my God, your ass is so perfect. English pa yun, verbatim. For fitness-related contents, follow, Tingnan guys. mo mamaya pag tumayo si Bea. Gusto mo i-hip thrust ka niya, kasama yung pamilya mo. Kahit ay hip thrust, lahat tayo nakasakay. Oo, lahat tayo nakasakay. Si Jen nga, in-hip thrust niya eh. Okay, anyway, sige na nga. Nayo ako nang malaman. mga jowa, nasasaktan si Tiara pag-usapan jowa. Anyway, sige. Ang topic namin ngayon is since bagong alipin ng salapi nga si Bea sa workplace hustle and grind culture. So, ayun. So, medyo naging popular siya in recent times. Di naman like this year lang. So, siguro in the past decade, yung mga millennials, parang may mindset na hustle ka lang ng hustle, grind ka lang ng grind. Parang mali. Parang mali yun. Ano yung grind ka? Parang grind ka I lang. don't see nothing wrong. Gumagrinder. Gago, pedophile yun, gago. Cut. Hindi, essentially, parang work ka ng work until parang wala ka ng work-life balance. You're working long hours, working multiple jobs, may business ka na, nag-work ka pa ng day job mo, ganyan. So, parang, yun nga, nabanggit ni Bea na work never stops. So, ayun. Yun yung pag-usapan natin. Oo, yun yung topic namin ngayon. So, gusto ko kayo matanong muna kung ano yung like, feel nyo, assessment nyo sa sarili na yun, kalmado ba kayo, chill lang ba kayo, Sige, or unahin nasa natin. hustle culture ba kayong mindset? Unahin natin si Bea since siya ang bagong pasok sa workplace na full-time. Siguro, parang kahit nung nag-aaral ako, since nag-work ako, parang super hustle culture ng mindset ko. Lalo na like, ang daming competition in a sense na kailangan mo mag-stand out, especially para makakuha ka ng magandang job agad after ka-graduate. So parang yun yung mindset ko kung bakit ako kumukuha ng job before, plus orgs, plus studying pa to get good grades. So pero parang now, I'm trying to unlearn that because hindi rin siya sustainable mentally. Parang ang hirap mag-hustle na mag-hustle. Tapos, parang hindi mo na-enjoy yung work-life balance nga. Would you say na yung nag-work ka, nung nag-aaral ka pa? Kasi nung medyo malayo na yung college life na sa'yo, diba? Pero would you say na yung, kunyari, let's say sa orgs, ganun pa rin ba yung pagsasabi nila na kailangan mo sumali na this and this and this para pang resume mo, para magamit mo siya eventually, ganun. Tapos ganun din sa internship, kailangan dito ka mag-intern para may magandang track record ka na pag nag-apply ka na parang mas mabuboost yung application mo kasi nakita na nila yun sa resume. Parang ganun pa din. So, parang sa amin, yung mga friends ko, lagi kaming kumukuha ng mga leadership positions sa orgs para malagay sa resume. Tapos, laging pabibo para maganda nga. So, yun. Would you say Parang it sa UP din, ganun yung culture. Or baka lang sa friend circle ko lang yung ganun na parang high achievers kami in a sense para maganda nga sa resume. Would you say na nakatulong siya talaga? O I think yung work
work na nakuha ko helped a lot for me to get my first full-time job. Pero yung sa like org stuff, I think na-develop kasi yung soft skills. So parang, yeah, helpful pa rin. Sa like salary-wise, nakatulong siya. Like, Yes. Yun. na parang, kasi Tumaas feeling ko, yung, ano ka rin di ba? So, parang ang Ano dami kong nakuwang job throughout college. Tapos yung last job ko, parang naging stepping stone para makuha kong higher yung first job compared to others. feeling ko, Pre, ibang-iba sa ginagawa natin dati. bakit? Paano ba yun? Sige, ikaw naman. Back to you. Ano ba yung nangyari sa atin dati before? Hindi, Sige, sa aming isa-isa dalawa muna lang. tayo. Kaming Sige, dalawa at lang. least. Kasi kayong dalawa, iba kayo sa amin. Oo. Kasi kami ni Von, normal na mamaya lang kami na lasal. Happy-go-lucky. Ano mo org natin nun, pre? Marami. May CSG kayo. Kita kayo sa picture. CSG. Ano mo ginawa natin nun, pre? Loy, ako nagpaliga ako. Para ako Oh, yung Elson, project head diba? ng Elson. project head ako nung CCS CCS Sports League Fest. pala. Oy. Nagpaliga. Ayun, Commissioner ako, pre, ng basketball. Umiyak ka ba? Para akong SK. Para akong SK, pre, nagpaliga ako. Uy, nag-organize kaya si Aldrin ng mga inuman. Oy, gumagawa ko group chat Hindi, nun, ha? nung time namin, si Stephen, ako, tsaka si Christian, kami yung project head nung CCS League, na basketball league nga. Natapos yun, kami naghanap nung referee court, ganun. Tapos, yun. Yun lang. Kasi, well, nag-iisip kasi ako nung time na yun, ano kaya yung pwede ko malagay sa resume ko na ginawa kong project. Tapos, wala naman ako maisip na interesado ako sa CCS. Parang magpapa-bootcamp ako, ganun. Siyempre, malay ko ba doon, di ba? Ako nga, di marunong mag-code, magpapa-bootcamp ako. Gumraduate. Di natutuwa ako sa bootcamp ko, ganun. Natali siya dun. Ayoko nga matuto eh. Kaya basketball na lang, di ba? SK. Yagi, same tayo, problemado ako nun na ano ilalagay ko sa resume. Wala akong org kasi nun eh. Meron tayong org yung... Sumali ako sa Engelcom. 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 Sumali tayong dalawa. Pero siya lang yung... Engelcom iniwan ata niya yung ako. subject. Iniwan niya ako eh. Engelcom yung parang for Pakbibo context, bigla. parang Filipino-Chinese Talaga ba? org sa... Akala ko English. English yung yung subject. Pero Oo yung... nga. akala ko Englicom na org. Oo nga, yung org. Hindi, yung org na Englicom, di ba? Ano yung Pang ibig sabihin nun? Chinese. Chi org yun. Chinese talaga org, ba? Oo. Kinaan dun, pare. Maliban ang org na sinalihan. Nandun ka naman sa field. Pero at least may picture ako nakaganon. Nandun ka sa field. Ayun. Pero anyway. Ayan. So, active nun. Si Aldrin hindi masyado. Wait, Wala akong mailagay. natatawa ako, pre. Kasi Filipino-Chinese community pala yun. Hindi na nga ako Phil-Chai. Hindi ko pa alam yung... Very wrong. Oo, kaya yung isang activity nun Kaya dito, pa- Binondo food trip. Kaya pala iniwan mo ako kasi kayo lang mga Phil-Chai nandun. Uy, hindi ka Chinese. Chinese yan. May Chinese blood ako, pero... Nagpalit lang sila ng pangalan kasi mga trapo sila. Joke lang. Joke lang. Ayan. Okay. Oh, sige, ikaw, back to you. Wala. Ano ba nakalagay sa resume ko nun? Ano ba? Thesis. Youth for Christ. Gagi, totoo. Inaalala ko eh. Youth for Christ. Totoo ba? Youth Oo, pre! Papakita ko sa iyo, legit yun. Tapos, Ito, tignan natin dito. ayan, pero hindi ko papakita sa inyo, nakakaya yung picture ko doon. Basta yun, student government, ano ba ginawa ko doon? Wala. Feeling ko nilagay mo as member, for sure. Member. Oo. Nilagay mo yun, nilagay mo yun. Nag-CSG rin ako, nag-USG rin ako. Tapos nag-model po ako doon sa Oo. t-shirt. eh. Kaya nga. Yes. Nakalagay sa Yung nakaganon resume, ng no? CCS. Model for t-shirt. Ano yun? Ang galing nun. Kasi wala yun eh. Walang print. Tapos inedit lang, no? nila. CCS. Ang pangit. Joke lang. Ikaw, Sige, kayo ba? Ikaw, Tiara. Hindi kayo mga achievers kayo. Lahat ng achievers nandyan. Ayun nga, kaya gumilid kami. Kaya pala kayo nandyan. Char! Kala mo naman. Hindi, binuhat na ako ni Miro Jones. Hindi, malakas kayo dati. Pero yung
sa resume ko dati, parang madami rin akong sinalihan na org eh. So, Pero yung bida-bida. culture mo nung college, would you say, ano ka nun, grind ka rin? Hindi naman masyado. Wow, ang Hindi ko- yabang! Iba yung grind namin sa inuman Parang yung grind hindi namin. ko right balance lang. Kasi kung i-compare ko siya sa ngayon, ito yung grind. Hindi yung college ako. So, ikaw Feeling ko naka-grind kayo nun. I think, oo. Iba kasi yung ngayon eh. Kasi ngayon wala ka ng choice. Pero kasi nakakalimutan ko, ang tagal na rin. Yung feeling ko yung grind culture dati, yung talagang Mag-aaral ka. studious ganun. Oo. Na lahat ng, alam ko yung grupo niyo yung kakabigay lang. Kaya ako humiwalay eh. Dati nangongopya ako sa kanila eh. Para kakabigay pa lang ng requirement para sa term na yun. May idea na sila. Tapos pinaplat na nila, kailan tayo mag-meet. Anong gagawin natin? Nung mismong araw na yun ha. Parang ako, uy, teka lang, inom muna tayo. Ayan. Kaya ako nagko-cross enroll sa ibang college kasi parang sabi ko, Tama. masyado, feeling ko kami yung balance. Hindi ka balance. Huwag kang epal. Huwag kang epal. Pero it's a perception rin naman. Oo. Ano sa tingin mo yung... Pero nag-workout para sa inyo, syempre. Hindi naman namin dinedemote yung fact na talagang nag-achieve kayo ng college tapos nagamit niyo yun sa pag-apply, di ba? Ikaw, Miro. Dahil inano mo na. Hindi, I would say hindi ko masasabihin na hindi ako nag-grind nung college. I think same kami nung... Hindi ko sasabihin na hindi. So, nag-grind nga ako nung college. I think same with dun sa sinabi ni Bea kanina. Yung goal ko naman nun was makagraduate ASAP. Para din maka-work agad. So, yun naman yung... I would say yun yung goal ko nun. Na parang di ma-delay para makapag-work agad, ganyan. Though na-delay pa rin naman, pero at least maikli. Maikli lang. So, Tsaka parang yung delay na nangyari sa inyo. Sinadyan mo na. Sadya Ano yun naman eh. siya. Tsaka tawag dito. For the good din. Nag-change din kasi Oo, ng academic calendar. calendar nun eh. O, diba? Tagal na nun. Oo. Ilang years Di na mo yun. maalala. Pero yun, I would say Maalala, nag-grind mukha ko naman din, ako nun. maalala. But, not in kaya kay Ben, nakapag-work siya sa iba. More of, hindi naman. Parang More sa of- atin dito, walang... Wala, oo. More of studies, ganun. Di nga health, wala eh. So, wala masyadong balance. May inom, oo. Pero yun na yun. Yun na yung balance doon. Si Miro yung tinatry makipag-inuman pero mag-aaral pa. Pero nagawa na yung assignment. Oo. Naman. Eto guys, para mairita kayo kay Miro. Si Miro ngayon, ibang-iba na sa Miro before nung college. Parang sabi niya nung college kami, after namin mag-exam, feeling ko guys, babagsak ako. Tangina, highest. Very wrong. Doon yung nakaka-bad trip eh. Ipapanigan mo, gago ako din eh. Ako bagsak ako talaga. Yun yung nakakainis eh. Kasi ako bagsak ako talaga. Tapos sabihin niya sa akin, oo nga, bun, ako rin hirap na hirap. Feeling ko bagsak din ako eh. Tapos Naglabas to? paglabas ng results, highest. Tangin na top 1 namin yan eh. Tatanawin ko siya sa classroom. Nakala ko ba bagsak ka Feeling ko din? kung di ako kaibigan ni Bon, matagal na ako nasapak eh. Feeling ko sinasadya niya na yun, Hindi, mag-bad trip. feeling ko kasi para hindi rin siya ma-left out, 'di ba? Parang kanya-kanya lang din naman 'yan. Di, pero Kesa naman sabihin ko, feeling ko highest ako, hindi ako highest. Diba? Pero yun yung, ano yung goal mo dun? Para hindi ka ma-left out? Or talaga yun yung feeling Hindi, mo feeling na... ko mega talaga ako. Hanggang ngayon naman, pessimistic ako in general. Pero hindi naman yung tipong highest ka, tapos feeling mo bagsak ka, di ba? Hindi, pero feeling ko kasi hanggang ngayon, may tendency ako na pag sa expectations, dun ako sa pinakamababa lagi. Para kung Sabi beyond. ka naman. Baka nga mali yun. Humble brag. Hambog. Hindi yun. Pero at least dati, I would say nagbabago na ako ngayon. Pero dati, medyo may pagka-pessimist ako kapag mga ganun. Para low expectations. Tapos pag nag-exceed, edi hey. Kesa yung sobrang taas ng expectations. And then, hindi ma-meet. Ay, Sige. yun lang naman. Dinefend ko talaga yung sarili ko, di ba? Anyway. Gusto ko balikan yung si Bea. Oo. Kasi May question din ako. may question ako na stupid question. Kasi, would you say na, di ko sure kasi kung gaano ka nahirapan dati na nag-hustle culture ka, pero would you say na worth it siya, looking back? Feeling Na ko kasi, may mga na-miss out ka, ganun, or something. Kasi nga, nag-hustle ka and stuff.
Feeling ko sakto lang kasi online lang din lahat nung kinuha ko na work. Kasi sumakto rin ng pandemic yung batch ko. So, worth it naman kasi feeling ko I still made good friends. Lumalabas pa rin naman ako pumaparty, gano'n. Pero nagawa ko din lahat yun. Grabe ang galing. I would say si Bea nga yung epitome ng balance. Kasi imagine, nakapag-fitness ka, summa cum laude, may friends and all. Like, Pero ano yung mga sacrifices na nagyari? Dahil, ang serious mo naman. Seryoso. Kanina naggagaguan lang. Bilang, ano yung Sacrifice. nasa notes ko yan. Sige. That's sorry guys. Wala. Si Kailangan Jen. nakaplan lahat in advance. Yung calendar ko, nakaplan yung gym ko before. Yung mga ganon na bagay. Parang kailangan sobrang detailed ng calendar ko para magawa ko lahat yun. Hindi naman Tas umabot lahat ng sa... alis ko, kailangan nakaplano talaga. Ganon. Okay. So, hindi naman siya umabot sa point na parang kulang ka sa tulog, or days lang naman, at least ng college days. Hindi ko kaya kasi hindi matulog ng 8 hours. Talagang feeling ko mabilis na siya talaga mag-pick up. May mga ganun na, totoo. may identity Magaling talaga memory. siya. Oo. Yun talaga. Magaling talaga siya. Kasi nagugulat ako dati nung ilan years ago na ba yun, Bea? 2 or 3. Basta parang minsan manonood kami ng bodybuilding show. Tapos sa Pampanga yun. Tapos susunduin siya ni Air sa parang sabay kayo pupunta, 'di ba? So alis sila ng mga parang mga 6 AM tapos parang sabi niya may homework pa ako ganyan. Tapos parang ako, wala. Sana ginawa mo na lang. Ano yun linggo. So parang gusto lang talaga nila manood ng show ganun. So parang balance pa rin. Pero grabe, galing. Kaya nga. Nagawa mo ba yung homework mo na yun? Mukha ba? Ito naman, Mukha ba? laude siya. Hindi niya nagawa yun. ginawa niya habang nasa biyahe. O kaya nasa utak niya na yung ginagawa niya na tinype na lang niya. Malupit siya talaga. Same ka ba kay Miro? Ano yun? Kapag may exam, ay, babagsak ako per highest. Hindi daw. Ay, hindi siya. So ako talaga yung may problema. Ikaw talaga yun. Kala ko sa mga Magna and up yun ang mga problema eh. So lagi kang high expectation. Feeling ko gano'n na rin tayo. Baka nga. Malay mo maging achiever tayo in life. Hindi natin alam. Hindi natin alam. O sige. Anyway, sige, yung iba naman, hindi namin narinig yung yung feeling nyo ba, nasa hustle culture mentality Ngayon. kayo? Oo, ngayon. Unahin natin si Bea. Someone na bago. Ano sabi niya na hindi na Pero nga. anyway, sige, ulitin. Ikaw, Aldrin. Huwag muna ako, ikaw na lang. Ako feeling ko ever since nung graduate ng college. Kasi yun nga, parang same kami ni Miro, although hindi same. Parang gusto ko lang din talaga matapos na yung college. Kaya parang hindi ko siya, yung perspective ko kasi, tapusin ko na to, basta matapos lang. Hindi yung tipong tapusin ko na to with flying colors. So, feeling ko after ng college, marami akong tinry na pwedeng gawin. Kasi nga, hindi ko alam kung product ba to ng self-diagnosed ADHD ko. Pero ayoko kasi nung natitenga na walang ginagawa. So, simula nung nahilig ako mag-fitness, parang sabi ko, or narinig ko kasi sa nanay ko na parang yung mga hobbies ko kailangan ko pagkakitaan para ma-justify ko sila. So, tinry ko magbenta ng kung ano-ano, tinry ko pa mag-multi-level marketing bago graduate ng college. Ano ka ba? Insurance ka pa? Oo, nag-insurance pa ako, tapos nagbenta ako ng kung ano-anong whatever. Nagbenta ako ng gym equipment, nag-try ako nagka-coaching ako ngayon, tapos alam mo yun, nag-freelance video din ako o ano pang artistic work, ganun. Tapos may day job din. So parang I guess ako talaga sobrang lalim ko dun sa grind culture kasi feeling ko pag wala akong ginagawa, wala akong kwenta. Ganun. Oh, ganun yung parang ganun yung ito, parang sobrang real nung sinasabi ko. Parang hindi ako nag-joke. Pero parang pag wala akong ginagawa, feeling ko wala akong silbi na parang hindi ako Productive. Oo. Tapos hindi ko deserve magpahinga kasi kailangan lagi ako may ginagawa. Para pag nanonood ako ng shit, ng let's say content, or nag-YouTube, Netflix ako na wala akong ginagawang iba. Kunyari nakaupo lang ako sa couch, nanonood akong TV. Parang sobrang walang kwentang oras nun.
So it's either habang nanonood ako, may tinatype ako or may sinusulat ako, may na-edit ako. Kasi kailangan laging may ginagawa. Hindi ko alam kung na-brainwash ba ako ng nanay ko na bawal ako magpahinga. Pero dapat laging umaandar. Kaya in a way, I guess, somewhat, medyo damaging din siya sa... Yun, parang minsan kailangan mo rin talaga magpahinga eh. Pero now, nasa point na ako, hindi ko alam paano mag-shutdown. Kaya rin siguro may problema ako matulog, ganun. Kasi, Pati pagtulog sa tingin mo. parang It's a waste of time. pagtulog ko, matutulog na lang ako, gigisingin, ay parang isipin ko na kailangan ko magising ng 5 a.m. kasi marami pa akong gagawin bukas. So, tas dagdag pa yung pressure ng day job, tsaka yung responsibilities, whatever. Pero parang ganun yung, ano ko, sobrang deep ko dun sa hustle culture. Na parang pag wala akong ginagawa, sayang yung oras, tapos wala akong kwenta. Parang ganun. So, side comment lang. Kaya kanina ba nung yun yung topic, di ba? Pinag-uusapan natin. Sabi ko, feeling ko si Von marami siyang... Kasi I would say we can attest dun sa grind culture mo. For transparency, si Von guys yung nag-edit ng video. Siya yung naggagawa ng reels. So, wala kami masyadong ganap sa editing, to be honest. And, may sarili siyang vlog. Tapos nagko-coaching siya. Tapos, meron pa siyang business. Sideline ng mga... May sideline shoot. Feeling ko kasi yung sa content, ay, hello. Hi, Elid. Sorry guys, commercial. At anyway, ayun. Ayun, parang yun kasi, siguro yung pagdating sa pag-create ng videos, halo na siya ng grind Passion, culture diba? tsaka passion talaga sa mag-produce. Itong Monday na naman, parang nung una, medyo lang siya, parang idea natin siya lahat, diba? Na ganito yung topics natin. Tapos, eventually, I would say na nag-enjoy naman na talaga tayo. Yes. Kaya tuwing habang ginagawa ko siya, parang hindi siya work in a way. Ang feeling ko mas naging work for me talaga is pag nag-freelance na ako. Tapos, pag may mga difficult clients, yun yung parang medyo, I would say na hindi naman nahihirapan, pero parang may challenges na siya. Hindi na siya parang, sige, nag-enjoy ako talaga na gumagawa ako ng videos. Ganun. Nakangiti ka na. Dati. Oh boy. Before, legit, pag may na-discover ako na editing, parang may na-unlock akong skill or whatever na something technical sa pag-video or sa pag-edit. Tontuwa ako talaga. Share ko yun kay Jen kaagad. Tapos or parang pakita ko kay Paula, uy, ito mo to. Tapos si Paula parang sabihin niya, ha? Parang hindi nagigets yung mismong process na nasa utak mo pa lang, tapos biglang nasa camera na, tapos biglang na-edit mo na, ganun. So before, sobrang fulfilling. Tapos nung magkikater ka na sa gusto ng iba, hindi na siya as creative kasi. Kaya somewhat, medyo nagiging, doon na pumapasok yung work stuff sa grind culture. Pero yun nga, sa pag-video, sa pagko-coaching, parang I would say, product na lang din siya ng passion ko. Pero hindi siya yung tipong work talaga. Hindi siya grind. Oo. Hindi mo na-feel na naburnout ka kasi... Meron. Wala mo. No? Meron. Meron, pre. Yun nga. Parang recently, nung nag-start ako mag-prep, hindi ko alam kung na-elevate ba to talaga dahil lagi akong gutom. Pero feeling ko somewhat na rin talaga siya. Talagang nandun na sa boiling point ng lahat. Na yung pressure sa akin sa family business, sobrang lala. Kasi I can compare naman yung corporate tsaka yung negosyo, diba? So sa corporate kasi, paglabas mo, pagpasok mo, dun ka lang talaga magtatrabaho. Kahit sabi mong work from home ka. Pwede kang pumili na mag-work ka o hindi. Parang pagka sa family business or pag sa negosyo in general, hindi mo pwedeng sabihin na, pahinga muna ako, maya na yan. Parang mareresolve din yan ng iba. Hindi. Ikaw yung magiging dapat taga-put out ng fires. So kung may problema, kailangan mo nang i-resolve ngayon kasi kayo mismo directly madadamage. Unlike pagka may teammates ka naman sa, let's say, kahit naman sa family or sa business, 'di ba? Meron kang partners or meron kang employees, ganyan. Meron kang kasama. Pero ang magsasuffer kasi directly ikaw. Kaya dapat
kung kaya mo ng solusyonan now, gawin mo na. Tapos ayun, going back, parang nag-abot-abot na rin kasi siya. Tapos yung deadlines ko sa work, sa freelance, tapos meron pa yung sa gusto ko rin parang aspirations ko rin sa paggagawa ng content, naghahalo-halo. Kaya somewhat, feeling ko na-burnout ako. Kaya, ayun, hindi ako masyadong kumukuha ng freelance work na. Kasi hindi ko na rin siya ma-justify to, parang mas gusto ko nang maging fulfilling yung passion sa passion side kaysa yung kumuha ako ng trabaho pa na nabuburat lang ako pagka nagkikater ako sa gusto ng iba. Ganun. Pag meron, tapos feeling ko kaya ko i-fit sa schedule ko, why not? Kasi, ba't ka tatanggi sa pera, di ba? Pero hindi na ako yung tipong naghahapon. Kunin lahat. Oo. Yung parang, sige, bigay niyo sa akin yan. Wala na. Wala nang ganun. Okay. Tapatan mo yun, Aldrin. Dahil wala kaming patapatan mo, sumagot ka. Ako kasi iba eh. Yung parang term ng yung nangyayari sa akin ngayon. Husky. Yung hustle, H-A-S-S-L-E. Sige, kwento ko lang din, share ko na lang din sa inyo. For the past year na lumipat ako ng company, alam naman ni Tiara at Miro yun na nagpapanik ako kasi hindi sa marami yung ginagawa. Sa wala ako masyadong ginagawa. Totoo. So parang naisip ko, shit, baka maging stagnant yung skill set ko, yung knowledge ko. Kasi parang ang easy talaga eh, nung work na ginagawa ko compared sa previous company ko. So, 3 months ago, nag-request ako sa manager ko na lumipat ako ng team. And yung gusto kong work. Ayun, medyo Napasubo Nasobrahan. ko. Sabi nga, be careful what you wish for eh. Wala siyang in between. Oo. Either sobrang dali or sobrang dami. Yun, doon ako nagsa-struggle. Hindi ko alam saan ako maglalaro dapat na Balance. balance eh. Sige. kasi naisip ko kasi parang yung mga sige, sorry teammates, parang dun sa current team ko, parang yung nila, iba yung mindset nila eh. Parang na sila eh, parang pamilyado sila. So ako kasi bata pa ako sa team. Parang yung mindset nila, ay, relax na ako dito, okay na ako sa ganitong work. Nakagawa na ako ng family stuff aside dun sa work ko. Ako kasi, parang nasa isip ko na masyado pa akong bata para mag-relax. Marami ko pang gustong matutunan and hindi nakakatulong yung current job ko. Yeah. Tas, Sisante ayun. ka na ngayon. Ha? Sisante Ayun, ka na. nalata naman sa akin yung puwet ako. Hindi pa nag-a-adjust sa normal yung tulog ko. Kasi normal yung tulog ko for the past few weeks, past 2 months. 8 a.m. yung tulog ko. Tapos yung start ng work ko 3 p.m. to 12 yung normal. Tapos tuloy pa yun hanggang 8 a.m. So ayun, natapos ko naman siya. Grind. Right. Pero siguro yun nga din, no? Dahil yun sa topic natin now, baka at some point or certain age, or kung meron ng ibang priorities, like kunyari may family ka na, dun mag-iiba rin yung Paano nga ba yun? magsaswitch May ka. idea ba kayo dun? Wala. Yung balance eh. Kanya-kanyang balance naman. Ay, paano sabi balance? nga nila, Parang parang work-life harmony nga daw. Parang kung sa'yo, feeling mo, parang let's say nakaka-relax ka sa pagtatrabaho. Meron naman ganun, di ba? So, yun yung nagbibigay sa'yo ng Naramdaman nyo na ba yung yung quote na if you love what you do, 'di ba? You'll never work a day in your life. Nararamdaman hindi ako nyo ba yun? naniniwala sa ganun. Ako hindi. Honestly, ako gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Kaso, Hindi pa rin. nakakapagod eh. Hindi pa rin siya ganun. Hindi pa rin. Hindi pa rin yung tipong naglalaro ka lang, 'di ba? Hindi. Wala. Parang wala. Ewan ko lang. Ba yun? Totoo ba yun? Sino pa nagpauso nun? Nakasapakin ko yun sa mukha. Galing ka pala eh. Feeling ko kasi, di ba, kahit naman, kunyari, sa corporate, yung iba gusto nila mag-build ng apps, ganun. Pero hindi naman yung literally everyday habang nagko-code sila. Parang, ay, ang saya ko. Ang saya ko. I think ko. same yun rin sa mindset na wala ka namang freedom kung ano yung i-build mo eh. Ikaw So, ba, Bea? Ay, sorry. Sorry. Alam ko tapos ka na. Ay, sorry. Go. Go.
Ano nga yung Yung freedom. Sabi nga ni Von, kasi parang sobrang nabuburat siya sa mga, kapag may clients ka na, kasi wala ka ng freedom sa gagawin mo. So, same rin naman sa corporate. May magbigay siya ng requirements, ganun. Hindi ka makaka-choose na, ito na lang yung gagawin ko kaysa yan. Hindi naman pwede yun eh. So, para siyang talagang work na, of course, kapag work, for me, hindi siya relaxing. Hindi ka makaka-chill. So, ayun. May days na okay, di ba? Parang masaya. Pero may days rin na hindi, I would say. O hindi sa'yo. Hindi nag-apply. Sige ba? Lagi mo sila po. I think depende sa tao. Okay. Sige, anong sagot mo pala? Ay. Si Bea, pagka sa... Okay, Miro, na parang minsan masaya naman, pero minsan nakakapagod din. Kasi I would say na yung work mo bilang sa marketing, parang feeling ko nag-enjoy ka naman. Masaya naman. Kasi minsan nagkakwentuhan kami nung Nanonood siguro yung mga boss Hindi, mo, minsan no? kasi nagkakwentuhan kami nung mga masasabi ginagawa mo sa nila, diba? Like, pagka nag-co-curate sila ng content, ganun. Tapos minsan nangingi rin ako ng opinion sa kanya kasi feeling ko out of touch ako dun sa parang mga trends bilang older, bilang tito. Tapos sila yung mga bata na into the short form talaga. Tapos minsan nagtatanong ako sa kanya ano yung mga dapat hooks, parang mga ganun. Yes. Kaya feeling ko nag-enjoy naman siya kahit paano. Feeling ko dapat naman. I think hindi rin sustainable yung kahit sa corporate or whatever na yung everyday, well, I don't know for all, pero for me, Everyday mo is a software. hindi siya sustainable na parang everyday i-dread ko na papasok na naman ako. Baka kaya ako naparesign sa dati ko. Oo. Feeling ko ako rin, kaya ako nag-resign. Joke lang. Pero diba, parang feeling ko parang kahit gaano pa I don't know, laki yung sahod. At least depende sa tao. Pero kung everyday mo din, yung wala ka man lang na-enjoy kahit, I don't know, 20%, 30%, parang hindi ka tatagal doon. So feeling ko, nag-enjoy ka in some aspect. I don't know, company. Sino pa kusap mo? Si Tiara. Kasi sabi niya hindi talaga siya nag-enjoy. Okay. Hindi naman sa hindi ako nag-enjoy, pero nakakapagod nga. Ay, nakakapagod. Pagod na ako. Wait, So, ngayon yan, dahil dyan, babalik natin yung question. Sa tingin mo ba, nasa grind culture ka ngayon? Hindi. Feeling ko ako ngayon, work-wise, na, ayun nga, sobrang... By choice or by force? Force. I feel Force. like, Joke lang. I feel like paminsan walang choice na maging ganun. Yeah. Pero as much as gusto ko kasing advocate ako ng work-life balance, pero ang hirap rin Tama, talaga totoo naman. na gawin mo siya for yourself. Diba? Oo. Totoo Tapos, naman. dati, yun nga, yung may business pa ako, nababalance ko pa siya na masama sa work ko. Ngayon, hindi na talaga eh. Talagang kinakain na yung oras ko ng work. Napapanot na kasi. So, true. Nakapanood. Okay na Iyak na Hindi, pero legit Joke lang. Pero legit nga. Parang, feeling ko sa stress, ganyan. Yung Pwede. earful ko, ganyan. Oy, Kung shit, ano, guys. naman. Ayun. Sa tingin nyo, ano yung cure sa overwork? Char. Wala talaga. Rest. Magkaroon ka na. Kasi, kunyari, minsan niisip ko, sabi ko nga ito sa nanay ko eh. Sabi ko, ma, kasi nabuburat na ako talaga, yun nga, nababurnout na ako recently. Parang gusto ko na lang magbakasyon pero wala akong pupuntahan. Alam mo yun, yung magbabahay na lang ako for 1 week. Tapos tatambay lang ako doon, tapos mag-gym lang ako. Parang old times. Pero, ayun, sabi ko sa nanay ko, sabi ko, maregalo mo na lang sa birthday ko, pahinga ako, 1 linggo. Hindi ako papasok. Tapos mag-aawol na lang muna ako. Pero parang in a way, gusto ko siya mangyari, pero minsan, anong mare-resolve nito? Parang after kung let's say, kunyari, nagbakasyon ka, di ba? Pagbalik mo, mabobomba ka rin naman ng trabaho. So, parang, ano yung reset dun? Pero baka nga, Bon, kasi nandun ka sa baka nandun ka sa super grind. Kasi minsan naman, yung mga break, temporary siya, pero medyo baka ma-reset ka ng onte. Sobrang anxious ko lang na parang habang nagpapahinga ako, iniisip ko na kagad yung susunod. Oo, yun. Mga ganun. Yun nga yung sinabi ni Vero, di ba, na pag nagbabakasyon na yung Europeans, dapat mahaba. Para ma-let go mo talaga yung... Baka yun yung... Or dapat kung magbe-break ka, baka dapat wala ka lang sa bahay. Yung something na
I don't know, kung may pupuntahan ka, yun yung medyo mawawala ka onte sa magiging out of touch ka sa Sa environment mo Hindi mo ngayon. bubuksan laptop mo, di ba? yung mga Gamit na gamit ganon. mo yung Oo. pang-edit. Yung mga ganon, di ba? Pero Kung kaya, yung of pag-edit course. naman, promise, nag-enjoy pa rin naman talaga ako. Di, at least yung Yung work mo, di ba? ano lang, yung freelance lang minsan. Hindi naman all the time. Pero pagka pinakaya ko talaga, ito, ano lang parang, siguro yung mga creatives dyan makaka-relate. Pag sinabi na, change song, parang, change song, sabay change ko yung mukha mo. Kasi, pag change song, syempre papalitan mo yung buong edit. Yung parang yung cut scenes, parang imamatch mo kasi sa beat di ba? So pag change song, change ko kaya yung... Change lahat. Change ko yung pamilya mo kaya. Change ka na kaya ng editor. So ayun, parang isa sa mga nakakaburat lang din talaga yun. Mga difficult clients paminsan. So iba, Bea, ano naman nakakaburat sa work? Ngayon. Oo. Naman. Gano'n ka na? Parang takot siya, parang held Huwag mo against namang the i-hot wall. seat, kawawa naman. Parang may Proby ka pa rin ba? nakabantay, Proby ka pa rin? Oo, pala gagi ako? ka. Start pa lang July. Magte 3 months. I-save nyo muna. Bawal pa magsalita ng masama. Masama. Pag medyo mga naka-6. Mag-test ulit siya ng December. Ang tanong ko na lang, di ba na-mention mo kanina na parang right now, medyo, of course, parang from super hustle nung college. Ngayon, parang gusto mong mag-lax. Sa tingin mo ba, ano siya, season lang din siya na, ay, parang, balak mo, medyo chill muna ako 6 months. Pero, ahead, parang after 1 year, eto na ulit. Parang, ano na ako ulit, laban in kung anong meron. Parang, oo. Kasi parang na sinabi ni Aldrin na parang bata pa na ayaw mo mag-stop mag-learn. Parang eventually gusto ko rin maghanap uli ng something more. Yan. Kayo ba ito? Medyo related pero hindi super related. Ano ba yung end goal nyo sa... Ay ako may sagot. go. Feeling ko same nung kanina mo, Von, na minention na di ba? Kasi marami kang iniisip. Siyempre, risk and everything. Kaya for me, ang end goal ko talaga is, I think, it's either at the, for me na hindi ko nakikita yung sarili ko na at the end, wala lang akong ginagawa. Like, yung tipong hindi na ako mag-work or wala akong business. Parang ang end goal ko sana at some point is, nag-work ako, because, I mean, parang dahil ayaw mo rin namang mabagot sa bahay. Yun, sa akin kasi parang doon ko makikita yung ngayon na may freedom ako in a way na kaya kong mag-push back, kaya kong i-enforce ano yung nasa utak ko without any fear na parang, ay, baka matanggal ako. Ay, baka mga ganun. So, yun yung end goal ko. I don't know kung work ba yan at the end of the day or business. So, parang yun yung, sa akin, yun yung end goal ko. Yung tipong... Freedom in that aspect. Go trips. Simple lang, mayaman, pera. True. Tama. Tama. Pero, ayun nga, how to get there is the question. Yun nga. So, di ko alam kung hanggang kailan masusustain yung grind culture ng para lang ma-reach natin yung goals natin na yumaman, ganyan. Yun lang naman yung goal ko talaga sa buhay. Pero kasi dapat may limit din yun. Ano yung Ayun definition mo ng yaman? Yun nga. Diba? Siguro kapag may 50 million na. But at least, Kasi... diba, at least may numbers ka in mind. Oo. Kasi pag wala, hindi mo Hanggang malala. 100 years old, no? Hindi, pero pwede yun I mean, maglalagay ka talaga kasi pag di ka naglagay ng set, parang ano yung definition mo ngayon? Hindi, wala akong Millionaire ba to? set na number. Pero kung feeling ko, content na ako na like comfortable talaga yung parang, ano mo yun, yung set ka na for life, Ay, right? so parang may freedom ka in a way na less worries. Oo. Yung tipong talagang kahit anong gawin mo, umaandar yung pera. Ganun. Oo. So parang, oo. Mabibili mo kahit It's- anong gusto mo. Would you say na ang definition mo ng mayaman is, ay, nakakabili na ako ng signature brand, ganyan? Hindi, Parang ayoko anytime. naman Or more nun. of, meron Hindi, kang basic ang gusto ko necessities, is, you can travel, kunyari ganyan. yung pondo ko ngayon is already making its own money. Oo. Yan. Without Ganun. me na naghihirap para, Amen. yan. Ganon din ako Parang kung tipong mabibili ko na yung gusto kong bilhin na hindi ko na siya pag-iisipan ng matagal. Hindi naman yung tipong gastador ka. Pero yung tipong Yung once na matal. kaya ko ba Yung itong basta. kaya ko ba itong bayaran monthly, ganyan. Ah. Tapos, or kung itong pambibili ko dito, kailangan ko pa ba siyang i-ROI? Parang ganon. Yes.
Kasi ganun ako mag-isip fairly the past few years pag bibili ako ng something na pang hobby. May it be pang gym or pang content, ganyan. Paano ko to ma-ROI para ma-justify ko siya? Kasi nga, thinking dun sa in-embed sa akin ng nanay ko na kailangan pag may gagastusin ka. Tama naman yun. Pero baka tinake ko lang siya to the extreme. Ikaw, Trin. Ano? Anong Sorry. end goal? End goal, mayaman. Sige, ito na lang. Kunyari, Hindi ko nakakasagot lahat. Ay, sorry. Si Sige, Bea. si Bea. Si Bea. Ganun din. Yun. Ano kami dito? Align. Kopya. Align kami dito, pare. Unity. Unity! Unity! Bagong Ay, mali. Pilipinas. Bagong Unity kami dito. Ano, sige, Pero hindi, ano lang, hindi investment, kunyari, kapag na-reach na yung goal natin na yumaman, ganyan, ano yung gusto nyong bilhin na hindi property, hindi investment. Like, parang material thing lang na, Lamborghini, ganyan. Travel. Ikaw, Like, Bea. Si Bea. Travel. Saan? Travel. Saan? Sa lahat. As in, Pwede. World tour. Hindi naman. World Parang- tour. Taylor Swift. Parang gusto ko lang mag-explore. Tapos hindi ka na magtitipid sa mga yung mga pangit na Airbnb. Makakapag-hotel ka. Hindi mo Ikaw- naisipin na saan ka magpapalit ng pera. Oh, Kasi kahit kakard mo na Card lang. mo na lang. Lock card. Hindi mo na titingnan yung exchange rate. Oo. Oh, yun. Every 200 yun, may 200 yan. That's the dream. Uy, bakit may charge tong Gcash? Oh, ikaw, Trips. Ikaw, Tip. Ay, ako. Hindi, actually, tinanong ko lang. Di, mga piya. Sige, si Aldrin. Si Aldrin. Ano yung material? Material, Hindi, material or Hindi experience proper, or hindi ano? siya investment. Oo. siguro, lahat ng gusto kong kainin na bibili ko. As in, parang, hindi ko pag-iisipan Siyempre, na. yung tao lang pala si Al. mamayan. corny naman kasi. Hindi, just again. Well, Okay. ayaw kasi property. Kasi Hindi kasi, gusto ko property. Investment pa rin. Sobrang Common na siya. common na siya. Dapat yung material thing na parang want mo lang, ganyan. Material, yun, pagkain. Bagong Mazda 3. Ha? Bagong Mazda. Bago Mazda 3. Bago Di ba dad. property yan sa sasakyan? Hindi, kasi pero meron na siya ngayon eh. So parang magiging want na siya. Wow. Strict naman ng question. Grabe, no? Daming rules. Specific. Pagkain ba pwede? Sagot. Pagkain. Sige. Okay Gusto na ko yun. Bakit Pagkain. sagot na mabawasan yung pwedeng sagot? Hindi, joke lang. Ikaw, Devon, sorry. Ako? Di ko maisip kung hindi material, kung hindi property or ano eh. Siguro yung baka makontradict yung sinabi ko kanina. Baka na rin to. Yung tipong kaya mong umalis, magbakasyon ka, mag-travel ka. Material to, eh. Hindi, ba't si Bea? Travel. Experience nga. Material. Basta Ba't hindi mo yun eh. sinabi experience sa akin? Material O lang. sige, ikaw, anong gusto mong experience? Hindi, sige na. Wala rin siyang sagot pala. Hindi na. Hindi, Tuloy mo na yan. Yun, yung tipong, kung hindi yung dream house, but kung bawal yung dream house, tawag dito, yung babakasyon ka ng, kunyari, babakasyon ka ng isang buwan na hindi mo isipin yung repercussions. Feeling ko I made it na pagka ganun. Parang, Kasama alis mo muna ako, kayo na bahala dyan. Kahit di tayo kumita ng pera ngayon, okay lang. Tapos kasama Parang- mo, anak mo, no? Ganun. Wala, hindi magkakanak, pre. Bawal magdala yata ng aso dun eh. Pero, yun. Si Mio. Nakatingin ka sa akin. Okay, parang ang sama ng tingin eh. Nagre-review ikaw. Nagre-review. Mayroon akong sagot na dali lang Ano? sa akin. Dahil tinanggal mo na yung bahay, so mas madali lalo. I would say, in general naman, hindi ako very materialistic. Diba? Sa bagay. Hindi. Ang dami kong comment. Sabihin mo So, I na. would say yung, travel din. I mean, like, ako yung nagsabi kanina, pero gusto ko parang world tour na hindi siya yung tipong parang, ay, isisingit ko lang siya ng 5 days. Kung kaya mong tumalon-talon. In a span of 6 months, lipat-lipat Pangat ka. ang sagot. Magbabackpack, ganun. Oo, di ba? Yung parang, tapos puntahan mo lahat ng wonders of the world. Minsan, Yung mga ganon. Minsan ganun eh. Parang gusto ko mag-Japan ng isang buwan, tapos kakain lang ako. Oo, di ba? Yung ganun. Feeling ko kasi therapeutic talaga pag nagta-travel. I mean, at
pag nagta-travel ka, parang doon mo nakikita na sobrang laki talaga nung arte. Pero malaki talaga yung parang Totoo naman. sobrang Liit hindi mo ka lang. special. Oo. Oo. Parang minsan doon mo makikita, shucks, yung mga pinoproblema mo na pag ikaw lang na hindi ka lumalabas. Hindi ka na magtitipid ng mga DIY, no? Oo, yung mga ganun. Hindi na kayo maghahati sa ice cream. Oo, ni di Tiara. ba? Pagkadila niya, dinilaan ko. Ay, na, boy. Yun talaga eh. Kaya kumakalat yung Nashock si empty Boy eh. nun kaso mahal eh. Gagi, ganun rin naman tayo dun sa Oo Japan nga. eh. Sa bagay, sa UP nga eh. Sa UP. Yung binibentang ice cream cone. Naghati sila, boy. Yung dirty ice cream, dirty na tuloy. Dirty. Kinagat naman, hindi naman dinilaan. Pati Kim. Bakit? Sabi ni Miro, uy, Tiara, bibili ako, hati tayo. Sabi ko, sana Oo naman siya, sana diba? naglaplapan na lang kayo dyan, di ba? Gano'n ka hindi ka laway conscious. Anyway, ayun. So, yun yung sagot ko dun. May additional ka pa ba, Tiara? Sige, ako ano na lang, MacBook. Napagod na siyang mag-defend. Bawal nga bagay eh. Gagi, yun nga yung tinanong ko eh, bagay. Bagay nga, ano ba? Ay, Sana kaya pa ni Aldrin, di ba? iba. Ay, ayan. Hindi, gusto ko iba yung akin eh. Sige, ibahin mo yun sa'yo. Yung akin kasi, travel. Bakat na lang. Oo nga. Travel talaga. Hindi, sige, unit team tayo dito. Oh, Travel unit rin team. ako. Travel rin. Hindi, sige. Sige, bali. Sa tingin nyo ba titigil yung grind culture? Ayun yung tatanong. Ayan, yung... Last question ba yan? Hindi, meron pa ako. Oh, sige. Sige, tuloy na. Sige, tuloy. Ay, hindi, sige yun. Yung sa'yo muna. Huli Hindi, sa natin. tingin nyo ba, Huli natin si Bea dun kasi bago siya eh. Ah, Bagong-bago yung ano sa tingin nyo niya ba titigil yung grind culture? Ako, oo. Sa sarili nyo? Ako, oo. Talaga. Mm. Yun yung kasi ewan ko baka masyado akong chill minsan. Ayoko na pangit din naman yung walang stress. Pero Hindi, parang nga, sa at tingin nyo some ba point- titigil kayo mag-grind? kasi nga dahil parang at some point gusto ko medyo relax lang or chill. Ikaw, Tira. Feel ko ako hindi. Kasi, ayun rin yung problema ko. Sinabi ko, gusto ko yumaman. Pero hindi ko alam kung ano yung feeling of contentment. So, feeling ko until hindi ko na feel yung ganun. Makes sense. Todo naman. grind. Feeling ko kailangan mo magpamilya. Pero, naisip ko nga rin yan eh. Parang, kung nagpamilya ka na, magka-hustle ka naman for your family. Oh, yun. Hindi naman parang chill yung mga parents natin na, syempre gusto mo. Parang nga mas-stress sila eh. Oo, di ba? Kapag magkakaroon ka ng anak, parang, syempre gusto mo rin makapag-provide ng for... Well, di lahat. The best. Oo. Oo. Pero, at least tayo, dito sa grupo na to, sinong hindi mag-agree. Si Ringo pa nga lang eh. Tama. O, diba? So, parang gusto natin makapag-provide. So, I think hindi siya titigil. Kasi, mag-aasal ka. Kasi gusto mong mabigyan ng future yung anak mo. Ganyan. Galing na. Aldrin. Pwede to. May potential to. Galing mo kay Aldrin yung Iboboto ko to sa susunod na election. Kaya, Talsikin si Sara Duterte. Ay, ikaw, Drin. Ano, titingin mo ba Anong titigil ka mag-grind? Hindi. Der. Wala lang. Hindi. Malang bilihin nyo yun eh. So, hindi tayo titigil. Feeling ko ako rin, hindi ako titigil mag-grind, pero baka mag-die down ako ng konti. Parang, yung instead na marami kang avenues na pwedeng pagkakitaan, pwede kang mag-focus na lang dun sa isa. Tapos yung iba, pwede mo nang ipasa kung sino susunod na pwedeng mag-take over. Na parang ikaw magiging, in a way, kung titingnan yung corporate setting, parang magiging director ka na lang, o kaya magiging consultant ka na lang. CEO. Oo, ganun. Magiging, ano ka na lang. legacy. Parang magiging boss ka na lang. Wala, parang sa'yo na lang yung mga malalaking decisions. Pero yung tipong on the ground, iba na yung hawak. Parang ganun yung nakikita kong pinaka-end goal ko rin. Tsaka parang parang sa pagka-grind culture, yun yung nakikita kong end. Okay, si Bea. Si Si Bea. Same lang din. Parang, Parang ito yung Aldrin 2.0, copy paste. Pinagsabi nyo pa, dapat naglayo nyo. parang syempre gusto mo less stress ka. So parang eventually, as you like do better in life, mapapass on mo na rin siya to other people. Parang ito yung pinakamahirap natin topic ever. Napaisip. Nababaffle yung utak ko eh.
Pero hindi ka pa rin like makakukontento nga. So, always strive for more. Pero sabi nga nila, parang sa millennials and hindi ko alam si Gen Z. Pero Gen sa Z. atin, Ayun nga eh. Ayun, ayun, tanungin mo na. sa atin nga, sa generations ngayon, parang na-instill kasi yung grind culture na yun yung norm. Mm. Di ba? Actually, ito na. Going to my next question. Parang meron, well, naisip ko lang na parang dahil yun na yung normal, tingin nyo ba pag hindi kayo nasa hustle grind mindset, parang isipin sa'yo ng iba, tamad ka. Kasi, yun nga, sabi mo, di ba, kung hindi ka gumagalaw, di ba, parang feeling mo wala kang kwenta. So, parang na mindset sa atin na tamad ka kung wala kang ginagawa. Baka totoo. Feeling ko ganun din talaga. Tsaka hindi lang sa pressure din ng previous generations. But also sa social media rin siguro. In a way, na-heighten yung pag-compare mo sa iba. Unlike kasi before, parang, ito yung sinasabi ko dun sa nanay ko minsan pag nag-argue kami. Na sa inyo kasi before, ang nakikita nyo lang yung close contact nyo or kung kakilala nyo, ganun. Doon nyo pwede may compare. Ngayon kasi with the parang boom ng social media and ng internet, mako-compare mo yung ikaw sa taong hindi mo kilala miles away or the other side of the globe na bakit siya ito yung ginagawa niya, dapat kaya ko rin to. Tapos pag hindi mo na-achieve, mayayamot ka. Yun, ilang beses ko na yun naramdaman na parang, sige, gayahin ko to. Parang siya yung blueprint ko. Tapos pagka gagawin ko, hindi nagta-translate, hindi nagagawa. Hindi ko na-achieve ng iba. Parang mas nakakatulong pa nga siya minsan sa'yo. Mag-belittle sa'yo. O, demotivate sa'yo. Ganun. Ano yung tanong mo ulit? Hindi ko nagawa. Nakuha ko yung sagot mo. Hindi ko naalala ano yung tanong mo. Hindi, tingin nyo ba kung tamang mindset yun? Kapag hindi ka Okay, naka-self-culture mindset, ay tamad ka. Okay. Bea? Ayaw ko lang sagot. Bea. Di naman. Siguro, dapat lang ma-realize din na rest is also productive. So, balance pa din. True. Sige, may sagot ako. Sa akin, I would say, baka dati, I would say yes. Pero ngayon, sabihin ko no. Yung, kung norm, I mean, Kunyari, kung sa normie lang na 8 to 5, walang pa. yun nga sa akin, hindi ko naman masasabi na tamad in a way. Only because, hindi ko rin alam, kasi maraming possible factors eh. Bakit siya chill? What if, alam niya, at some point, parang mayaman na talaga siya, yung family niya. Maybe in that aspect, mag-chill na siya. Parang nag-work na lang siya dahil fun or bored na siya sa bahay, mga ganun. So, yun lang naman. Kaya hindi ko lang ma-judge na, or yung someone naman na nag-grind, not because option niya yun, pwede ring by choice kasi siya yung breadwinner, wala siyang, ang dami niyang sinusupport, kapatid, ganun. So, yun lang naman. Kaya hindi ko siya pwede, for me, hindi ko siya masasabi natamad siya because nag-chill siya. And sobrang, I don't know, dahil nag-grind siya. Yun lang naman. Ano ba yung tanong mo? Joke lang. Or ikaw, Tiara? Same. Well, same sa sinabi ni Bea na ayun nga, parang, dahil, feeling ko mali hindi naman mali, pero parang masyado kasing sobrang grind rin sa utak natin na ito yung tamang path. Mm-hmm. Na nakalimutan na natin mag-rest, mag-relax, mag-travel, or something. Actually, So, may isang news yung Philippines daw sa top most deprived sleep. Tama ba yung term? Sleep deprived. Sleep deprived sa buong mundo. Ako na yung doon. Biggest contributor. Sorry, yun nga yung nakalimutan ko. Feeling ko it's maybe American plus Asian culture. Yung grind talaga. Kung grind. Americans ba? Kasi parang right now, pag Oo nga. yung may mga ka-work ako na taga Europe, iba sila eh. Sa kanila, sobrang laki ng boundaries nila sa work time at personal time nila.
parang sobrang against sa kanila. Di ba tayo kunyari, pwede ka ba mag-work ng Sabado? Parang, sige, ganyan. Sa kanila parang, Ang hirap kasing hindi maging political pag yan yung topic. Pero in a way kasi kung titignan mo yung situation nila doon, maganda nakukuha naman. nila yung Sa bagay, basic needs isa rin nila. yan. Tsaka pagka may nangyari sa kanilang hindi maganda, parang May they can backup din rely sila. dun sa Government environment. Hindi naman sa government lang. Pero yung sa environment Sa nila. bagay. Dito, pagka ikaw nagsastruggle ka na, to take advantage ka pa na iba Yun. Kaya parang in a way, Sa kailangan culture, mo talaga- sa environment. kailangan mong i-grind to the point na mayroon kang hindi naman Safety. power. Safety net. Safety net. Oo, ayun. Parang meron kang safety na hindi ka majijiji ng Oo. ibang tao. Hindi ka maaalipin. Sumagot ka na ba, boy? Ano bang tanong? Sleep deprived. Sleep deprived. Hindi, kung anong sa tingin mo doon nga sa norm na grind culture. Like, I mean, Pag tamad ba, pagka hindi ba hindi nag-grind? parang tamad na siya. Oo. Hindi. Yun yung sagot niya. Walang explanation. Anin mo na lang same. 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 Ako ganun kasi parang ewan ko kung hindi ko naman tingin yun sa iba. Pero pag ganun, yung ako lang sa sarili ko. Siguro self-pressure ko na yun sa sarili ko. Growing up, parang ayoko naman maging sobrang emotional kasi. Pero before kasi, Okay, yo. nung tumatanda ako, iniisip ko, or nung lumalaki ako, iniisip ko, di ba, kami, parang hindi okay yung family. Pag hindi ako umayos, paano ako mag-give back doon sa airpot ko? Tapos, di ba, parang kailangan ko rin siya tulungan. Tapos may pamilya rin siya doon. Kailangan ko rin yung tulungan. Tapos kailangan ko rin maging mabuting ehemplo doon sa mga kapatid ko. Doon pa lang, parang parang yung pressure ko sa sarili ko na dapat maging magandang example. Although hindi ko naman siya nagawa. pero yun yung Hindi naman. Parang yun yung Hindi na perfect. yun yung iniisip ko dati. Tapos yun, parang meron din akong ever-growing galit sa loob ko na kailangan kong patunayan yung sarili ko dun sa mga haters ko. Sa loob ng household namin. Kaya parang in a way, nadala ko na siya kahit saan ako pumunta na parang kahit anong gawin ko, kahit na medyo easy-go-lucky lang at certain areas, pero kailangan may ginagawa akong iba na pang sabi sa mga tao na, "Uy, bakit? May ginagawa naman ako." Parang ganun. Okay. Shoutout Therapy kay... pala. Okay. Shoutout kay... Therapy pala to. Sa Therapy ni mga... Bon. Pero anyway, sige, doon na lang. Actually, hindi ko alam, tagal na ata. Masyado Parang na- 1 hour na. Meron pa ako isa, pero wag na. Ano 1 ba- hour na ano guys. yung last na question mo? Mabilis. Yung- Hindi, kahit hindi na natin sagutin. Hindi, yung cons for you ng, yun nga, nung grind culture. Nasagot ano yung naman mga, na parang nasagot na rin naman. Sacrifice Baka talaga si yung Ben, time. tanong sa atin. Peace of Oo. mind. Bea, may tanong Oo ako nga, sa... Bea, ano. may tanong ka ba sa mga elders mo? Sa mga lolo at lola mo. Most likely, hindi pa sumasakit yung lower back mo. Di na- Pwede pa. Pwede pa. Grind lang. May questions ka ba? Mental block. ano? Na mental block daw siya. Ay. Okay na yan sila na ang tanong. Comment nyo na lang kung may question kayo. Oo nga, or kung may sagot kayo, paano I-bash nyo na lang kami ulit dun sa mga dahil di na. paano nyo ma-achieve yung balance talaga and yung paano nyo ma-achieve yung end goal? Paano ba maging content? Oo. Philosophical TikTok ka. questions. Joke. How to be TikTok content. content. Ayun. Okay, sige. Yan na lang. Okay. Or meron ka bang last words? Ayaw nga. Any Kasi last- message? Shoutout mo naman yung Oo, yung boss mo, hindi ka nakapag hindi ka nakapag-boss. Sumipsip ka. Since kilala kami sa pagsipsip. Wala. Wala ka bang last words sa ano? Shoutout sa director ng Yan Oh, Gis! Kinilig. Kulit ka ha. Ka. Ay, gago dyan. Ba't lumuluhod ka? Uy, lumulod si Anyway, sige. Pag nag-enjoy kayo sa episode na to, sa therapy ko, like the video, comment down below, tapos subscribe if you haven't already. Tapos kung nanonood kayo sa Apple Podcast or sa Spotify, i-rate nyo
i-rate nyo yung podcast na to. Tapos mag-comment din kayo doon kasi pwede naman. Mag-comment kayo, please. Pampadagdag sa At algo. i-bash nyo lang. Sorry. Wag puro bash sa TikTok. Kasi ang main product naman namin nasa YouTube tsaka Spotify. Ba't sa TikTok kayo nagko-comment? Di ba? Mga maiksi attention span. Purihin nyo naman kami. Oo nga. Mga keyboard warriors dyan. Bago naman kayo mag-comment, panoorin nyo yung buong context. Kaya nga eh. O kaya kahit di nyo naman panuuri sa harapan nyo, i-play nyo sa background. Kaya nga podcast. Very Nang good. away. Sana naging dance. Ito kasi hindi kami sumayaw nung pandemic eh. Podcast tuloy kami. Podcast tuloy Kasi ginalingan ni Tiara yung pag-grind. Dapat talaga sumayaw kami nung pandemic eh. Kakadalgona coffee mo yan. Anyway, ayun lang. This has been Monday na naman and see you on Monday. Ganyan, guys. Thank Pasip-sip tayo. Ay, you, Bea. Thank you. Thank you.